Good day to everyone, lalo-lalo na sa inyo, Sir Marvin Bartolome. We are the Big Black Corporation and we are now presenting Pareto's Principle. Before tayo mag-start sa Pareto's Principle, gusto muna namin ipakilala ang aming mga sarili. I'm Jiro as the Hustler. I'm Kyle JV. I'm Roel Medina. And we are the Hackers. I'm Froilan Empino. I'm Marvin Santiago. And we are the Hipster. So, bago tayo magtuloy sa ating main topic or sa Pareto's Principle, gusto lang namin ulit na ipaalala sa inyo na walang yumayaman sa pagtatrabaho ng 8 to 5. Okay, let's move on to the main topic, which is Pareto's Principle. First is, what is Pareto's Principle? Sabi dito, the Pareto's Principle is also known as the 80-20 rule. Is a theory maintaining that 80% of the output from the given situation or system is determined by 20% in the input. So, sabi dito sa madaling salita, when we talk about Pareto's Principle, it emphasizes the time and effort ng isang tao patungkol sa isang bagay, kunyari sa business, sa pag-aaral, kung paano natin maima-maximize yung time natin towards sa mga bagay na yun. Where does the Pareto Principle come from? The Pareto Principle was developed by Italian economist Vilfredo Pareto noong 1896. Pareto observed that 80% ng land ng Italy was owned by only 20% of the population. Saka na-witness din niya yung happening with plants in his garden na 20% of his plants were bearing 80% of the fruits. So, yun. Addition ko lang. Yung naobserbahan nga kasi doon ni Sir Vilfredo Pareto is yung green peas. Yun yung na parang ginawa niyang analogy, yung mismong land is yun yung pinaka bunga ng green peas, tas yung tinutukoy niya doon na tao sa Italian, yun yung buto na nalalaglag, which is the 20% nga daw ng, ang sabi kasi doon is yung Italy is mainly composed lang ng 20% ng katauhan. And ang tinutukoy dito is paano mag-growth yung economy sa isang bansa na yun kung ang katauhan lang o yung mga taong namamalakad sa mga businesses dun sa bansa na yun is just 20%. Tinutukoy dun kung paano nga daw lalago. So next is the 80-20 rule is everywhere. So dito, sinasabi lang dito na lahat tayo is gumagamit ng 80-20 rule. So for in life, in general muna. So in general, 20% daw ng tao ay ang activity is para mag-progress yung 80% niya para mas lalong gumaling. Gan for example, ikaw, ang thinking mo is gusto mong mas gumaling sa isang larangan. For example, basketball, ganun. So, 20% lang ng mga tao is yun yung goal. Like, syempre, 'di ba, iba-iba naman tayo ng mga goal sa buhay. Pero hindi rin naman natin masasabi na wala tayong kaparehas ng goal. So, next naman is 80% of happiness brought about by friendship actually comes from 20% of your friends. So, kagaya din nun na yung 80% daw ng income natin, na for example, ang income natin kasi dito is yung friends. So, yung income natin, ang ina-output naman niya is 80% ng happiness. So, which means 20-80 pa rin siya. Ay, 80-20 pa rin siya. Kumbaga, addition ko lang ulit about sa Pareto's Principle. Basically, ito lang yung gaining more by doing less. Para sa business ganun. So, next naman is within the society. So,
20% of the criminals commit 80% of the crimes. So, 'di ba, kung makikita man natin, like dito sa society natin, like makikita natin na hindi naman lahat is hindi naman lahat criminal, gano'n, 'di ba? Like mababaltaan mo, merong nanakawan sa ganito, may nanakawan sa ganyan. Like yung ano na 'yon, yung paulit-ulit na ginagawa na krimen na 'yon is halos yung tao lang rin na yun yung gumagawa. Kumbaga, kunyari sa 10 katao, meron doon na dalawang tao, sabihin natin na dalawang tao. Oh, tama, dalawang tao. Tapos yung krimen na ginagawa nila is halos magkatulad lang din. Oo. So, next naman, 20% of beer drinkers drinks 80% of beer in the world. So, lastly naman is 20% of students have grades 80% or higher. So, 'di ba, like sa school, dati, merong, 'di ba, no, mga elementary tayo, high school, meron yung mga top na so ngayon, yung 20% nila is mataas. Like yung 20% ng estudyante na yon is mataas yung marka na maabot ng 80% and above. So, pero yung ano na yon, yung ratio na 80-20 ng Pareto's principle, it may vary naman depends sa condition. Pwede siyang maging 70-30 ganun, 60-40 ganun. Depende sa sitwasyon na kakarapin. Like hindi naman lahat ganun, 'di ba? Hindi naman. Like example ko na lang rin yung sa amin dati nung senior high school na almost all of us lang kami. Lahat kami is top. Ganun. Kumbaga yung 80-20, siya lang yung pinaka-common na ratio. Kumbaga lang siya in general. In general lang siya. So, sa pre, dagdag ko lang. Sa 80-20, hindi siya palaging exact na 100%. Kumbaga, pwedeng maging 95-25, ganun. Kumbaga, meron lang talaga siyang, pinapasukan na, tawag doon? Meron lang siyang pinapasukan na situation. Ganun lang talaga. Depends lang talaga sa sitwasyon. Pero yung 80-20 nga na yun, siya yung pinaka-general. So, ikaw, Mark, may add ka ba? Wala naman. Ikaw, Proy. Sige. So, next naman, in business naman. So, ito naman, di ba, yung pinaka-focus din natin. So, 20% of the workers produce 80% of the result. Ito lang naman yung, for example, yung isang company is, meron di ba yung mga, di ba, yung sabihin natin, yung boss kasi halos is wala rin naman halos silang ginagawa, di ba? Like, hindi, like sa simula is meron silang ginagawa, pero as lumalaki na yung company, yung ibang workers na napupunta sa mismo na nagiging lower rank than the others, sila yung halos gumagawa ng, for example, surveying, mga ganon, pagko-contact, like, hindi na sila totally yung gumagawa. Kaya, 20% lang naman, 20% ng workers daw is nagpo-produce ng 80% ng result. So, addition ko lang. Magbigay tayo ng halimbawa. Sabihin natin na sa factory. Most of syempre yung gumagawa doon, yung mga workers. Tapos yung yung sinasabing result doon is yung kita ng isang company. Yung isang planta. Isang planta. Yan, mas malaki kaysa sa So, next naman is 20% of the customers create 80% of the revenue. So, dito naman is for example, meron kang suki. Yun na lang. May suki ka na for example, sa canteen, ganun. Yung suki mo na yun is bumibili ng mga products mo or pagkain, ganun. Tapos, sila rin yung halos nag-create ng revenue mo. So, lastly naman dito sa business, 20% of the product accounts 80% of the sales. Yes.
So ngayon naman, pag-usapan natin yung mga analogy sa diniscuss ni Kyle kanina. Sinasabi dito na yung 20% daw ng input, magpo-produce yun ng 80% na output. Is yung 20% na yun yung tinatawag na vital few. Meaning, yung vital few, ito yung small number of sources that account for most of the problem. Ngayon, saan nga ba napunta yung 80%? Yung 80% na yun, magpupunta siya sa magpo-produce ngayon siya ng 20% of the output, same sa kanina. Pero yung 80% na yun, tinatawag naman natin na trivial many. Ito naman yung the large number of remaining sources that individually and collectively account for a relatively small part of the entire problem. Next. Excuse me. Ano nga ba yung pinapahiwating nitong Pareto's principle? Pareto's principle, also known as the 80-20 rule, indicates that roughly 80% of the effects or result comes from 20% of the cost or inputs. In other words, it suggests that minority of inputs or efforts usually yield a majority of the outcomes or rewards. So, sinasabi lang dito na yung 80% na resulta o yung mga nagiging epekto, nanggagaling lang yun sa 20%. Dito nga papasok yung sinasabi na doing more by doing less. Gaining more. Gaining more by doing less. Dagdag ko lang din dito sa 80-20, pwede rin siyang maging, bukod sa 80-20, pwede rin siyang maging 70-30, 85-15, 90-10. And kung mapapansin nyo, pagka pinag-add yan, di ba? 100. Laging 100. Pero pwede rin siya sumobra sa 100. For example, mga 85-20, 74-10, 91-32. Depende talaga siya sa situation. So, dumako na naman tayo sa example na Pareto chart. So, dito, sa types ng medication error. So, makikita nyo dyan is, yan yung sa dose miss, wrong time, wrong drug, overdose, wrong patient, wrong route, wrong calculation, duplicated drugs, limited dose, wrong IV rate, ano yun, technique error, and unauthorized drug. So, makikita nyo dyan, kumbaga, pag inan nyo yan sa Excel, yun yung makukuha nyo na yung CP or the cumulative percent. Then, in the Pareto's principle nga, diba, 80-20 siya. Ay, 80-20. So, ano siya nandun sa 80%, then gagawa kayo ng horizontal line, then pag tumama yun dun sa CP, kumbaga pag tama na gayon, ano kayo ng pa-vertical naman dun sa malapit sa then makikita nyo dyan, so yung nga, makikita nyo nga dyan, yung vital few is yung dose miss, wrong time, wrong drug, tas overdose. Kumbaga, mangyayari dyan, yan muna yung ipaprioritize nyo. Pero, hindi nyo kakalimutan yung trivial many. Kumbaga, gagawin nyo muna dyan, gagawin nyo muna yung unnecessary na, or Prioritize those necessary, yung mga kailangan bago kayo bumaling dun sa trivial many. So, yan yung pinapahiwatig ng chart na yan. Kaya nga, nasabi natin na when we talk about Pareto's principle, ini-emphasize natin dito yung time and effort. So, kung paano natin i-manage yung time ng mabuti towards dito sa isang example nga na binigay ni Marvin. Yan. Okay, next. How can you apply Pareto's principle in business? Sabi dito, the Pareto's principle in business refers to the way 80% of a given business's profit typically comes from a mere 20% of its clientele. Business owners who subscribe to the 80-20 rule know the best way to maximize results is to focus the most marketing effort on that top 20%.
So, para mas madali, magbigay na lang tayo ng example dito. Para sa akin, mas gumagana yung Pareto's Principle na sabihin natin sa assets. Mm. Pag may assets tayo, di ba? Oo. Most of our time is hindi naman tayo laging sabihin natin na ang ibigay nga natin na example is yung meron tayong karinderya. Mm. Most of the time hindi naman tayo yung ano dito. Siyempre meron tayong i-hire na tao na like chef, yung Mag-serve. mga magse-serve. Ah. Yun hindi naman tayo kumikilos, 'di ba? Tapos yung income is yung which is yung mas malaking income is napupunta sa atin. Pati na rin na ibibigay natin na tulong sa mga na-hire natin na ano. By doing this nagagawa natin yung 80-20% rule. So dito yung effort natin is just 20%. Yun lang yung allotted time natin para sa business. But yung result or yung outcome ng business is laki yung ating income. Yung result ng business. Ito pa. Dahil hindi naman lagi, kunwari mag-i-invest tayo sa isang business, hindi naman kailangan na lagi yung capital natin is malaki agad. 'Di ba? Mas ma-minimize natin yung losses kapag yung nilalabas natin na capital is just yung kaya lang natin malus. Mm. Like magsimula sa maliit. Mm. Dito pumapasok yung magsisimula sa maliit, Papalaki. papalaki. Ah. Okay, magbigay pa tayo ng isa pa para masaya. Magbigay pa tayo ng isa pang example. Alam niyo ba yung pare? Sa ice candy. Yun. Ayun. Yun. Ice candy. 'Di ba? Sa ice candy, yung capital lang na ini-invest natin is just minimal lang. Mm. Tapos yung nage-gain natin kasi hindi naman ganoon kalaki yung yung ganoon kalaki yung kailangan na budget na kailangan natin ilabas para sa business na ganoon. Pero yung outcome or yung revenue is malaki, which is double ng capital na nilabas natin. Mm. So, yun lang. Kumbaga boss, sipag lang. Mm. Araw-araw sipag lang. So, next naman, how Pareto's principle works in social interaction. So, if you spend 80% of your time socializing with this 20%, your personal gains will be greater. So, meron ba kayong gustong i-add dito? Para sa akin, tungkol sa kanina, sa kaibigan. Sabi dito, 80% nga daw ng kaibigan natin is hindi, yung total muna, 100% mayroon tayong kunyaring madaming kaibigan. Yung 80% ng kaibigan natin is just a friend lang. Yung kapag hindi mo sila kayang lapitan kapag may kailangan ka talaga. Tas which is yung 20%, yun lang yung mga tunay. Talagang kapag in down ka, darating sila at darating para sa'yo. So, dito lang rin, i-ano ko na lang rin siguro yung attitude na nakukuha natin sa mga kaibigan natin. Like, 'di ba? For example, meron tayong itong circle natin na to. So, hindi yung for example, may ugali si Jiro na masayahin, ganun. Like, ma-adapt din kasi natin yung total na ugali niya. And so, as the other circle of us. So ngayon, dahil sa 80% na nag-spend time tayo doon, ayun nga, nakukuha natin siya. Ayun. Kumbaga, yung effort is bali magiging siya dito, inverse. Yung effort na nilalabas ko para maipasaya kayo is yun yung 20% na nagiging namin. As a Individual. as a individual na ganong ugali. Thank you. Thank you. Ako yung example. Next,
how Pareto's principle works in a relationship. Dito naman, meron tayong... Lover boy. Boy. Hindi ako lover boy ito. Si Marvin lover boy dito. Hindi kasi... Okay, let's focus to the topic na. Focus na, wait lang. Okay, dito naman may situation tayo na, kunwari, si Marvin pumunta sa girlfriend niya and spend time 3 to 4 hours. But sabi nung girlfriend niya, hindi daw, parang di sulit, kumbaga, ganun. Kasi, ang ginawa lang niya is, nag-cellphone, nanood ng TV, ayun, naglaro, nag-Ragnarok. So, doon, di niya na-spend yung time ng tama. Tapos, yung isa naman, siya pa rin, si Marvin ulit. Nagpunta siya sa sa girlfriend niya. Walang dala, sarili lang niya. Nag-spend na siya ng time ng 1 hour. Pero sumaya yung girlfriend niya. Kasi mas na-spend yung time ng tama. Quality time. Quality Talaga. Kaya baka may gusto ko yung idagdag sa about sa Gusto ko lang magdagdag. Pero ano na to, hindi na to kasama sa relationship. Ano lang to, tungkol sa, gusto ko lang bigyan din yung difference between pagiging busy and pagiging productive. Yung fulfillment. Kasi, yung pagiging busy, minsan, sa pagiging busy natin, kahit, kunyari sa pag-aaral, sa pagre-review, akala natin, yung pagiging busy natin na yun, yung 10 hours, masyado tayong focus sa school works. pagbabasa-basa nung re-reviewin natin. Tapos, pero parang napoprocrastinate tayo. Yung parang, sa sobrang haba nung natin, nung pag-aaral, parang nasasayang at dahil nadadaan lang din sa pagod yung yung dapat na pumapasok sa utak natin. Tapos ang pagiging productive naman, which is yung inaaral mo naman, tungkol pa rin to sa pagre-review kunwari. Yung inaaral mo naman is yung mga key terms, talagang yung most important things sa mga kailangan reviewin. Doon mas nagiging madiin yung mga knowledge tungkol sa pinag-aaralan mo. Kaya yung nagiging result is fulfillment. And that way mas nararamdaman mo yung productivity than sa pagiging busy lang. Kasi pagka talaga naging busy ka na ganun is parang nakaka-drain lang halos eh. Yung parang paulit-ulit lang na hindi na nagsisink in sa utak mo yung yun nga, nade-drain. Totally napapagod ka na lang rin talaga. So, ayun. Kaya pare. So, dumako naman tayo sa how Pareto's principle works in our daily life. Sige, ako tayo dyan. So, yan. Dito, mapapansin nyo dito na ako, di ko makakaila to. Kasi, mga ilang oras din akong nagugugol dun sa paglalaro. Ganon. Paglalaro or... Maamin siya. Maamin siya, guys. Maamin siya. Yes. Roll kasi. Ay, sorry. Kumbaga, sa part na yon, kaysa sa i-google ko siya sa pag-review, ganon, gawa ng mga house chores kaysa sa paglaro, di ba? Tapos yung sa family din, yung time mo sa family mo. Then yung time mo sa hindi mo na rin may sync yung time mo sa pagsisimba. Dahil doon. Yes. Bali yung sa Pareto's principle mo doon is yung 80% allotted mo siya sa paglalaro. Mali mo. Oo, mali mo. Tapos yung 20% mo naalat ko lang din sa mga yung sa much bigger priorities. may benefits. Totoong buhay yan. Totoo yan. Totoo yan. Legit na legit. Hindi ko kakaila yun. Yun. Pero mas marami kang time sa paglalaro paglalaro. kaysa sa pag kausap mo sa girlfriend mo, ganun. Diyan. Hindi pare, mas May part din na ganun. Pero may part na bumabawi ako. Yun. Yan. kanina bumawi ka. Iba yan, guys. Inano mo kasi rel eh. Specify mo kasi kanina eh. Makikita rin sa daily lives. Kumbaga, mas dyan, yung mas okay kung ipaprioritize nyo yung
sa family time, ganon, sa, kaya, kumbaga, pwede ka rin magbuklat-buklat din. In general na lang. Yung In general, much benefits. bigger priorities. Much bigger Ah. priorities. Para, pag-aaral, ganun. kumbaga, parang, syempre, di ba, masulit din naman natin yung buhay natin. Like, Tama. sabi nga ni sir, konti lang ang, like, masyadong maikli yung buhay natin May para kilang buhay natin. maging malungkot or something na, Kailangan tanggapin natin yung kayang ibigay ng mundo para sa atin. What the world can offer for us. Eka nga. Tsaka, syempre, mas kailangan natin piliin na magawa natin lahat talaga ng ayun, para masulit natin talaga siya. Kayo, baka may dadagdag pa kayo. Wala naman ba? So, ayun. In summary lang, yung Pareto's Principle is isa sa pinakamahalagang ratio about sa life. Hindi lang sa business. Most of the time, nagagamit yung ratio na yan sa lahat ng bagay, kahit saan tayo tumingin. Nagagamit natin yan. Gusto ko lang para sa akin, gusto ko lang i-emphasize na mas i-prioritize natin yung mas mahalagang bagay than sa pwede naman nating isantabi muna para mas maging productive tayo, ganun. Kayo pare, in summary. Ano ba? Like, yun nga lang, parang, syempre, di ba, mas kailangan natin kailangan natin gawin lahat ng mga gusto natin na gawin para mas masulit natin yung buhay natin. And as we go older kasi, 'di ba? Hindi na natin magagawa yan na, for example, makapag-basketball ka ba ng Hindi naman natin habang buhay kayang gawin. 80s ka magbabas, 'di ba? Hindi naman na totally ganun. Kaya we need to maximize yung lahat ng magagawin natin na dapat yung decision mo na yon is magiging masaya ka. Yun. Sabi nga, pag mas agat bata ka, gawin yung mga gusto mong gawin. Kasi pag tumanda ka na, ala na, mas mababawasan na yung hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin. Business. So ngayon sa business, kailangan lang din natin ng disiplina. So yung kahit yung maliit yung puhunan natin, kayang-kaya natin palakihin yun. Ayon nga kay Richard Branson, a big business starts small. Yun. Nakakana mo yun? Dito pare. Araw-araw sipag lang. So, dun nga sa business, di ba? So, kung alam na natin, kunyari, yung business natin medyo umaasenso na, then, may part dun na pag tinignan mo yung may part dun na kung ano yung mabentang mga products mo. So, kumbaga kung Matress, ganon. Matress, double deck, or something. Yon. Kumbaga yun, bibigyan mo yun ng, ipa-priority mo muna yun, kaysa dun sa iba pang mga binebenta mo. Kasi yun yung mabenta sa Demand. Demand. Kasi mga product na yun, doon ka nakakakuha ng revenue. Mas malaking revenue. So, yun. To sort it out, para sa akin lang din, na the best example sa akin ng Pareto's Principle in terms of business is yung assets. Kasi, yung less effort na gagawa mo towards to a company is much higher na revenue or outcome para sa company naman and para sa Kumbaga na ma-maximize mo rin kasi. So, yun lang guys. Sana marami kayo natutunan about Pareto's Principle. So, yun guys. Sana marami kayo natutunan about Pareto's Principle, 80-20% rule. Muli, ako si Jiro Alvaro as the Hustler. I'm Kyle JV. I'm Ruel Medina. And we are the Hackers. I'm Froilan Emtinio. I'm Marvin Santiago. And we are the Hipster. At yun nga pala, kami ang Big Black Corporation. At ngayon, ipapaalala naming muli na walang yumayaman sa pagtatrabaho ng 85.